Nanay! Napapikit na lamang si Yves nang marinig ang boses ng isang batang lalaki. Nanay! Hingay mo! Sabi niya rito at binitawan ng laptop. Anong kailangan mo? Totoo pong dadalhin mo na rin ako sa Manila? Tanong nito. Lilipat na rin tayo doon? Tumango si Yves. Yes, baby. 4 na taon na lumipat ang pamilya ni Yves sa Manila dahil taga doon ang napangasawa ng kanyang ate. Si Yves naman ay nanatili sa kanilang probinsya para itago ang kanyang pagbubuntis dahil natatakot siya sa mga mangyayari kung sakali. Nang ikasalang ate niya ay nasobrahan siya sa pag-inom kaya pati siya nakipag-honeymoon sa isang lalaki. Sa isang lalaking hate na hate niya, kay Angelo, ang kaibigan ng asawa ng kanyang ate. Ibig sabihin, nakikilala ko na sila Lola? Tumango ulit si Yves. Si tatay, makikilala ko na ba siya? Para na kayong pinagbiyak na bunga, kaya tanga na lang ang tatay mo kung hindi ka pa makilala. Nakangiwing sagot ni Yves. Alam mo, enemy kami ng tatay mo, kaya minsan gigil ako tuwing nakikita ko mukha mo. Kaya pala gigil din po ako kapag nakikita kita Tugon ng kanyang anak. Natawa si Yves at kinagat lang ang braso ng anak. Iniisip niya pa lang ang reaksyon ng pamilya niya ay natatawa na agad siya. Nakatulog sa bisig ni Yves ang anak. Binuhat niya naman ito at inihiga sa kama tsaka tinabihan. Mahal ka palagi ni nanay, kahit kamukha mo yung tatay mong bahog. Sabi dito ni Yves at hinalikan nito sa noo. Kinabukasan ay maaga silang umalis ng kanyang anak dahil maaga ang flight nila papuntang Manila. Excited na excited ang anak ni Yves kaya hindi niya maiwasang mapangiwi. Jaden Abraham, bakit kaya hindi ka nalang tumalon sa bintana? Nakangiwing sabi ni Yves sa anak dahil subsob na subsob ang mukha nito sa bintana ng eroplano. First time ko po, pagbigyan mo na ako. Sagot ni Jaden at nagpa-cute pa sa kanya. Nang makalanding ang eroplano ay agad na silang bumaba. Naglakad palabas ng airport si Yves, hawak ang kamay ng kanyang anak na si Jaden. Ate Yves! Napangiti siya na salubungin siya ng isang magandang babae. OMG! I miss you so much! Ito lamang ang nakakaalam ng pagbubuntis niya. Ganoon na rin ang boyfriend nito. Ninang Maya! Tili ni Jaden at nilapitan ito. Kahit na hindi pa nabinyagan si Jaden ay sinabi na agad ni Maya sa batang lalaki na ninang siya nito. Balak niyang pabinyagan si Jaden ngayong taon sa Manila kasama ang pamilya niya at ang mga magiging ninong at ninang nitong rich kid. Nakita ko bigla si Angelo. Natatawang sabi ni Ariston habang nakatingin kay Jaden na buhat ni Maya. Mas pogi naman ang anak ko, no? Sagot ni Yves at umirap. Umalis na sila sa airport. Habang papalapit sa bahay ng mga magulang si Yves ay mas lalo siyang kinakabahan, lalo na kapag nalaman ni Angelo. Ninong, napupupo yata si nanay. Sabi ni Jaden. Tingnan niyo po ang itsura niya. Namimiss lang niya si tatay mo. Natatawang sagot ni Ariston. Mahina naman itong sinabunutan ni Yves na lalong ikinatawa nito. Hindi pa pala ako handa, sabi ni Yves nang huminto na ang sasakyan sa tapat ng bahay ng kanyang ina. Maya, anak niyo muna si Jaden ha? Carry mo yan ate, sagot ni Maya at bumaba. Napahinga ng malalim si Yves at bumaba habang buhat si Jaden. Si Ariston naman ang may dala ng kanilang gamit. Ganito ang plano, itatago ko muna si Jaden sa maleta ko, sabi ni Yves at tumangutangu pa. Masikip doon, reklamo ni Jaden at bumaba sa pagkakakarga sa kanyang ina. Nanay, may naaamoy akong cake. Kalmahan mo anak,
sabi ni Yves, pero bigla nang tumakbo si Jayden papasok sa loob ng gate. Jayden! Napahinto naman sa pagtakbo si Jayden nang may masalubong siyang dalawang malaking aso. Nagtatatakbo siya pabalik sa ina at hinabol naman siya ng dalawang aso. Bakit ka sa akin tumakbo? Inis na tanong ni Yves sa anak. Takot din ako sa aso! Tumakbo si Yves habang buhat ang kanyang anak. Hinabol naman ng dalawa ng aso. Imbis na tulungan nila Ariston at Maya ang mag-ina, ay tinawanan lamang nila ang mga ito. Hali! Mau! Tigil! Sigaw ng kung sino, kaya tumigil ang dalawang aso. Napaupo naman si Yves sa damuhan habang habol ang kanyang hininga dahil sa pagod. Sa susunod talaga, kalilimutan kong may anak ako kapag inulit mo yun, sabi ni Yves sa anak. Don't worry, Nay. Kalilimutan ko rin pong may nanay ako. Sagot ni Jayden at tumangutangu pa. Yves! Napalingon si Yves sa tumawag sa kanya. Tumayo si Yves at tumakbo palapit sa kanyang pamilya. Iniwan niya si Jayden doon sa damuhan na napanguso na lamang. Kumpleto sabi ni Yves at isa-isang niyakap ang kanyang pamilya. Fresh na fresh ang ate ko Masyado ka namang alaga ni Kuya Arden. Siyempre naman, sagot ni Arden at inakbayan ng kapatid ni Yves. Hindi mo naman sinabing uuwi ka pala. Aba, nagulat na lang kami na nagwawala na yung dalawang malaking aso, sabi ng ina nila Yves. Nay naman, alam niyo naman pong takot ako sa aso, nag-alaga pa rin kayo? Sabi ni Yves at napahinga ng malalim. Tara na nga po sa loob. Ate Yves, may nakalimutan ka, sabi ni Maya at natawa. Nanay! Napalingon lahat sa batang lalaking sumisigaw. Ano po? Ganun-ganun na lang lahat? Sino yun? Takang tanong ng ama nila Yves. Anak ko po, sagot ni Yves, kaya napanganga na lamang ang mga taong hindi nakakaalam. Jayden, tara na dito. Safe na. Tumakbo naman si Jayden palapit sa kanya. Ngumiti ang batang lalaki sa lahat at nagpa-cute. Ako po si Jayden Abraham. Malapit na po akong mag-4. Pakilala ni Jayden at ngumiti ng malaki. Angelo? Sabi ni Mela at nilingon si Yves. Tumango naman si Yves. Wala. Nilandi ako nung lasing ako kaya ayan, may Angelo na maliit. May nalalaman ka pang never magugustuhan tapos nagpaanak ka? Hinampas siya ng ina sa braso. At talagang itinago mo ha? Madaldal po kasi kayo. Sagot ni Yves at binuhat si Jayden. At saka, alam niyo namang gigil ako sa tatay ni Jayden eh. Minsan nga, gusto ko na lang ibenta si Jayden. Nay, later na po yan. Gutom na ako. Nakangusong sabi ni Jayden. May naaamoy akong cake sa loob. Speaking pala sa taong inis ka, nasa loob siya at nagbe-bake ng cake, sabi ni Mario at ngumisi. Happy reunion na ito ate. Napasampal si Yves sa kanyang noo. Bigla siyang na-stress sa mga nangyayari. Mali pa yatang ngayon niya ipinakilala si Jayden sa kanyang pamilya. Balik na lang po kami ni Jayden sa susunod, sabi ni Yves sa ina. Hindi ko pa kaya. Hindi ko kayang makita ang pangit na yon. Who wants cake? Natigilan si Yves at parang kinapos ng hininga nang marinig ang boses ni Angelo. Dahan-dahan niyang sinilip ang loob ng bahay at parang nag-slow-mo ang kanyang mundo nang makita niya ang lalaking ama ng kanyang anak. May hawak itong cake habang may malawak ng ngiti. Ako po! Nagsalita si Jayden at nagtaas pa ng kamay. Gusto kong cake!
Nakangiting lumapit naman si Angelo kay Jayden. Muntik nang maihulog ng lalaki ang cake nang matitigan niya ang mukha ng batang lalaking nilapitan niya. "You look like me," tulalang sabi ni Angelo sa batang lalaki. "Anak ka ni Daddy sa labas? Susumbong ko siya kay Mami." Napangiwi si Jayden at dinutdot ang cake gamit ang kanyang daliri at sinubo ito. Ibig sabihin, kapatid po kita? Nilingon ni Jayden ang ina. Nanay, yung tatay ko matanda na? Kumulo yata bigla ang dugo ni Ibes. Kumukulo na nga dugo niya sa pagtingin sa mag-amang magkamuka. Mas kumulo pa dahil sa mga iniisip ng dalawa. "Nanay?" Gulat na nilingon ni Angelo si Ives. "Hoy Manang, kabit ka ni Daddy?" "Oo," sagot na lang ni Ives. "He's my sugar daddy." Napasinghap lamang si Angelo at napahawak sa kanyang bibig habang pailing-iling ang kanyang ulo. Nanay, bakit naman po ganun? Kung naghihirap ka po, pwede ka naman mangutang. Madramang sabi ni Jayden. "Mag-ama nga," nasabi na lang ni Mela. "Pareho ang takbo ng mga utak." "Sa tingin mo, papatulan ko ang tatay mo?" Singhal ni Ives kay Angelo. "Di ba, nung kinasal sila Ate Mela, nalasing ako, tapos inakit mo ko. Ayan ang bunga ng kalandian natin. Anak mo si Jayden, hindi mo ba nahalata? Magkamukha kayo, tapos magkautak din." Napaayos naman si Angelo. "Oh, salamat sa paglilinaw." "Nay, iwanan ko muna sa'yo ang mag-amang yan. Bigla yata ako na high blood dahil sa katangahan nila," sabi ni Ives at kinuha ang mga gamit nila kay Ariston. "Thank you sa inyo ni Maya." Isang ngiti ang binitawan ni Ives bago siya pumasok sa loob ng bahay at dumiretso sa kanyang kwarto. Agad binagsak ni Ives ang katawan sa kama at pinili na lamang itulog ang stress niya sa mag-ama. Nagising si Ives nang maramdaman niya ang isang halik sa kanyang pisngi. Bumungad agad sa kanya ang mukha ng anak na kamukha ng kinaiinisan niyang lalaki. "Muntik na kitang masampal," sabi ni Ives sa anak. "Bakit kasi hindi ako ang kamukha mo eh?" Pogi naman si tatay sagot nito. "Kakain na po tayo, nanay. Wala po si tatay. Kasi hindi ka raw po kakain kapag nakita mo ang mukha niya." "Very good," sabi ni Ives at tumayo. Lumabas sila ng kanyang anak sa kwarto at dumiretso sa hapag. Nakaupo na doon ang lahat, kaya nakiupo na rin sila ni Jayden at nagsimulang kumain. "Ang ganda ng baby nyo," nakangiting sabi ni Ives sa kapatid. 2 years old na siya, di ba? "Oo," sagot ni Mela. "Mas nauna kayong nakabuo ni Angelo." "Ate, don't say bad words," sabi ni Ives sa kapatid. "Buti nga, umalis na yung mokong na yun eh." "Umalis para ilipat ang mga gamit niyo ni Jayden sa bahay niya," sabi ng ina nila Ives. "Hindi ba sinabi sa'yo ni Jayden?" Nilingon ni Ives ang anak pero umiwas ito ng tingin. "Nay, bakit naman po pumayag kayo?" Inis na tanong ni Ives sa ina. "Si Jayden ang nagdesisyon," sagot ng kanilang ina. "Mabuti na rin yun na magkamabutihan kayo. Malay nyo, kayo talaga." "Nay, don't say bad words please," sabi lang ni Ives. "I'm back." Nabitawan ni Ives ang kutsara niya nang sumulpot ang lalaking si Angelo. "Nagdala akong dessert na request ni Jayden. Sabi ni Jayden, favorite raw ni Manang ang leche flan." "Hindi ka namin kilala," masungit na sabi ni Ives dito. "Akin na yung leche flan at umuwi ka na." "Uuwi ako mamaya kapag gusto nyo na ring umuwi," sagot ni Angelo at ngumiti ng malawak. "Nakauwi na kami ni Jayden," tugon ni Ives. "Ang bahay ko ang tinutukoy ko.
Sagot ni Angelo at inilapit ang mukha kay Yves. Iuuwi ko ang mag-ina ko. Nataranta si Yves ng malakas nang kumabog ang kanyang dibdib, kaya nasuntok niya sa mukha si Angelo. Napahawak na lang si Yves sa kanyang bibig habang nakatingin kay Angelo na walang malay at dumudugo ang ilong. "Huwag mo akong ngitian!" singhal ni Yves kay Angelo. "Kung hindi lang ako nakonsensya sa pagsuntok sa'yo, hindi ako papayag na umuwi sa bahay mo kasama si Jaden." "Ilang araw ka na dito, ganyan pa rin ang sinasabi mo," natatawang sabi ni Angelo. "Buti, hindi naririndi si Jaden sa'yo. 4 na taon mo siyang kasama. 4 na taon mo siyang itinago sa akin." Tatay, sanay na ako sa bunganga ni nanay kasi ganyan din po ako. Sabi ni Jaden na kumakain ng hotdog. Tatay, hindi na masakit po ang ilong ninyo? Medyo hindi na, sagot ni Angelo at kinandong ang kanyang anak. Hindi pa rin ako makapaniwalang naunahan ko pang magkaanak si Arden. Huwag mo na ipaalala at kinikilabutan ako, sabi ni Yves. Wala ka bang trabaho? Umalis ka na nga. Mas lalo ko naiinis kapag nagtatabi kayo ni Jaden. Dapat ako ang kamukha niya eh. Gawa na lang ulit tayong bago. Nakangising, sabi ni Angelo. Inis na dinampot ni Yves ang hotdog at binato sa lalaki. Sinalo lang yun ni Angelo at natatawang kinain. Pasok na ako sa work, sabi ni Angelo at tumayo. Iniwan ko yung black card ko sa kwarto nyo. Kung gusto nyo mag-shopping, gamitin nyo yun. Oo na, sabi ni Yves. Ngumiti si Angelo at hinalikan sa pisngi si Jaden bago tumayo. Napangisi si Angelo at ninakawan ng halik si Yves bago mabilis na tumakbo paalis. Huwag kang uuwi dito ha, singhal ni Yves sa lalaki. Kinikilig si nanay, tumatawang sabi ni Jaden at itinuro pa ang ina. Pagkatapos kumain ay tulong ang mag-ina sa pagliligpit. Nagpahinga saglit ang mga ito bago nila mapagdesisyonang magpunta sa mall. Nay, bilhan mo akong kotse, sabi ni Jaden sa ina. Yung totoong car. Mukhang marami namang pera si tatay dyan sa card niya. Hindi ka nga marunong magbike. Hihiling ka pa ng kotse? Nakangiwing sabi ni Yves sa anak. Wala sa lahi natin ang mapagsamantala. Bike na lang po, sabi ni Jaden. Magpapaturo ako ng bike kay tatay. Tumango lang si Yves at nagsimula na ulit maging gastador. Halos 2 oras yata silang nag-shopping ni Jaden. Puro reklamo na si Jaden dahil inikot ng ina niya ang buong mall. Ikain mo yung reklamo mo, sabi ni Yves sa anak at malawak na ngumiti. Gustong-gusto ko yung pinamili natin. Wala raw sa lahi ang mapagsamantala pero ang daming biniling mahal, sabi ni Jaden. Nanay, baka po maghirap niyan si tatay ha? Malabo yun, tugon ni Yves sa anak. Next week ay bibinyagan ka namin at aayusin na rin ng buo yung birth certificate mo para maging ganap ka na tao. I-enroll din kita at mag-aayos ako ng papel sa bagong school na pagtuturuan ko. Magiging tao? Mukha ba akong tiyanak? Napasimangot si Jaden. Palagi mo po akong dinodog show. Hindi talaga kita bibigyan ng pera kapag binigyan ako ng mga magiging ninong at ninang ko. Hindi mo sure kung sa'yo didiretso ang pera. Nakangising sabi ni Yves, kaya lalong napasimangot si Jaden. Pagkatapos kumain, ay naggrocery muna sila bago umuwi. Napangiti ng malaki si Yves nang makita ang gabundok na mga pinamili nila ni Jaden sa harapan ng pinto ng bahay ni Angelo. Ayoko mag-ayos niyan, sabi ni Jaden. Nanay, pagod na akong kasama ka po. Kayong dalawa ng tatay mo ang mag-aayos niyan, sabi ni Yves at tinapik ang anak.
May mga tutulong naman sa inyo ng tatay mo, panigurado. Nanay, mapagsamantala ka na po. Maktol ni Jayden at pumadyak-padyak pa. Paano mo nagagawang pahirapan ng anak mo? This is not you, Nanay. This is me po. Napangiwi si Yves. Tantanan mo nga ako sa pagiging OA mo at baka hindi kita matansya. Pumasok ka na sa loob at magpahinga muna para may energy ka mamaya. Walang nagawa si Jayden kundi ang irapan na lang ang ina. Napahalakhak naman si Yves bago magtungo sa kusina, dala ang groceries na pinamili niya. Gastador ka, singhal ni Angelo kay Yves. Sa isang araw, naka 250,000 ka agad? Huwag ka nang magreklamo at ayusin niyo na ni Jayden ang mga pinamili ko na nasa labas, sabi ni Yves sa lalaki. Kapag hindi niyo yan naayos, hindi kayo kakain. Papaalala ko lang ha. Papaalala ko lang na bahay ko to, sabi ni Angelo sa babae. Inayos niya ang mga groceries bago siya magtungo sa sala at manood ng TV. Nang sumapit ang hapon ay dumating na si Angelo na nakasimangot. Ipapaalala ko lang na ikaw ang nagpilit na tumira kami dito, tugon ni Yves sa lalaki. At saka, sa 4 na taong inalagaan ko mag-isa si Jayden, kulang pa yung 250,000 mo. At saka, magagamit mo rin naman yung mga pinamili ko. Kasalanan mo dahil hindi mo sinabing buntis ka, inis na sabi ni Angelo. Isa pang buka ng bibig mo, palalayasin kita dito, banta ni Yves sa lalaki. Hindi makapaniwalang napatingin si Angelo sa kanya. Ako pa ang palalayasin mo? Oo, kaya shut your mouth. Tumayo si Yves. Magluluto ako ng hapunan. Umpisahan niyo na ni Jayden ang pag-aayos. Kinindatan ni Yves ang lalaki bago siya magtungo sa kusina at magsimulang magluto. Wala namang nagawa ang mag-ama kundi ayusin ang pinamili ni Yves. Parang dragon ang nanay mo, sabi ni Angelo sa anak. Para ring manok na palaging pumuputak. Masanay ka na po dahil mana raw siya kay Lola, sabi ni Jayden. Lasinggera din po si nanay. Kaya ka nga nandito ngayon eh. Natatawang sabi ni Angelo. Anak, payo ko sa'yo na iwasan mo ang alak, lalo na kapag mabilis kang maakit sa tukso. Humanap ka rin ng babae na hindi maputak. Gusto ko po yung maputak po eh, parang si nanay. Kahit ganun si nanay, mahal po ako nun at maalaga siya sa akin. Yung nag-away nga po sa aking matanda, inaway niya rin, kaya nabarangay siya. War freak po si nanay kapag may nang-aaway sa akin. Mahabang sabi ni Jayden. Pinag-uusapan niyo ba akong dalawa? Natahimik ang mag-ama nang sumulpot si Yves. Ako magtutuloy niyan bukas at mukhang kaunti na lang naman. Nakonsensya rin ako ng kaunti eh. Wow, nakonsensya ka po ah. Nakasimangot na sabi ni Jayden at nilapitan ng ina. Anong ulam po? Gulay and chicken, sagot ni Yves at binuhat ang kanyang anak. Amoy pawis ka, nak? Taka po kasi pinahirapan niyo kami ni tatay, no? Nakangusong sabi lang ni Jayden. Dumako ang tingin ni Yves kay Angelo at umarko ang kanyang isang kilay nang makitang nakangiti ito sa kanila ni Jayden. Problema mo? Tanong dito ni Yves. Ang creepy mo. May igaganda ka rin pala, manang, sabi ni Angelo sa kanya. Itsura mo lang naman ang pinagkaitan ng glow up eh. Sagot dito ni Yves. Sa hapag na tayo at baka magbago pang isip ko na huwag kang pakainin. Nagtungo ang tatlo sa hapag at nagsimulang kumain. Pwede na kitang pakasalan kasi marunong ka palang magluto, sabi ni Angelo sa babae. Anong pakasalan? Manahimik ka dyan. Inirapan ni Yves ang lalaki. May itsura ka naman. Papayag na akong ligawan mo. Pakipot pa si nanay.
Sabat ni Jaden. Usapang matanda ito, Jaden. Hindi ka pwedeng makisali. Sabi ni Yves sa anak. Ha? Pero kapag pinagagalitan mo po ako, palagi mo sinasabing, Jaden, matanda ka na. Dapat alam mo na ang tama at mali. Sagot ni Jaden at nag-beautiful eyes pa sa ina. Yang utak mo talaga, parang tatay mo. Sabi ni Yves. Lahat na lang sa tatay mo. Ang unfair ng mundo. Gawa na lang ulit tayo para hindi ka na magmukmuk dyan. Sabi ni Angelo kay Yves. Idadaan ko sa magandang posisyon para kuhang-kuha ng itsura mo. Bunganga mo, pangit. Nandyan si Jaden, kaya itahimik mo yan bago ko pa yan tahiin. Banta ni Yves sa lalaki. Natawa si Angelo. Sorry, Jaden. Pagkatapos nilang kumain ay si Yves na ang nagligpit dahil mukhang pagod ang mag-ama niya kanina sa pag-aayos. Nanay, tatabi ako kay tatay. Sabi ni Jaden sa ina. Manonood raw po kami mamaya ng movie. Sige, sagot ni Yves. Pero kapag nalaman ko magdamag ka ng cellphone, ibibenta ko ang bike mo. Opo. Sagot ni Jaden at bumaba sa upuan. Tara na po, tatay. Maglinis tayo ng katawan. Tapos manood na tayo. Mauna na kami. Paalam ni Angelo at binuhat si Jaden. Ako nang magsasara mamaya ng mga bintana at pinto. Sige, tugon lang ni Yves. Tinapos ni Yves ang paghuhugas ng plato at paglilinis sa kusina bago siya umakyat sa kwarto nila ni Jaden. Naglinis ng katawan si Yves bago mahiga sa kama. Time for rest, sabi ni Yves. Pipikit na sana si Yves, kaya lang napadilat siya nang may nakalimutan siyang ibigay kay Angelo na gamit ni Jaden. Tumayo si Yves at kinuha ang nebulizer ni Jaden bago siya lumabas ng kwarto. Kumatok si Yves sa kwarto ni Angelo kung nasaan si Jaden. Binuksan niya ang pinto at bumungad sa kanya ang mag-amang naghaharutan na parehong walang saplot pang itaas. Bahagyang napaiwas ng tingin si Yves kay Angelo nang dumako ang tingin niya sa machong katawan nito. Nebulizer ni Jaden, sabi ni Yves at inilapag yon sa isang upuan. Sinusumpong ng hikayan tuwing gabi, kaya huwag mo masyadong pagurin sa harot. Noted. Nakangiting sabi ni Angelo. Nanay, sama ka sa amin munang manood. Sabi ni Jaden at nilapitan ng ina. Hinawakan niya ito sa kamay at hinila papasok. Maaga pa, mamaya ka na mag-sleep. Paladesisyon ka talaga, sabi ni Yves sa anak at napaupo sa kama ni Angelo. Bakit wala kang damit? Mainit po kanina. Sagot ni Jaden at isinuot ang kanyang damit. Nanay, anong panonoorin natin? Ikaw, anong gusto mo? Tanong ni Yves sa anak at kinuha yung remote. Moana? Sige po. Sagot ni Jaden at kumandong sa kanya. Kumuha akong snacks, sabi ni Angelo at sumampa sa kama. Hindi napansin ni Yves na lumabas pala ang lalaki para kumuha ng snacks nila. Nilibang ng tatlo ang mga sarili nila sa panonood. Ilang saglit lang ay tuluyan ng kinain ng antok si Yves. Tulog na si nanay, sabi ni Jaden sa ama. Huwag kang maingay, sagot ni Angelo at inayos ang higa ng babae. Mukhang mabait si nanay mo kapag tulog. Humagikhik lang si Jaden at sumampa sa tiyan ng kanyang ama. Masayang-masaya ang batang lalaki dahil sa wakas ay mararanasan niyang matulog ng buo ang kanyang pamilya. Nanay, nagkamagkano po ako? Napalingon si Yves sa anak. Sabi ni tatay, tanungin ko raw po para maigawa niya akong bank account at doon ko raw po lalagay yung mga money ko.
Iniisip yata ng tatay mo ang gagastusin ko lang to. Nakasimangot na sabi ni Yves. Binyag ni Jayden at talaga namang malaking halaga ang nakuha ng kanyang anak. Hindi pa kasama doon ang mga regalo. Naka 100,000 ka, sabi ni Yves sa anak. Nagpayabangan ba naman ang mga kinuha kong ninang at ninong mo eh? Si Tito Marco mo lang ang hindi kineri ang payabangan nila. Tumango si Jayden na may malawak na ngiti. Okay po. Tumakbo muli paalis si Jayden para lapitan ang kanyang mga kalaro. Hawakan mo nga muna itong si Aiko. Biglang sumulpot si Mela at inabot ang anak kay Yves. Magsi-CR lang ako. Umalis si Mela kaya naiwan na naman mag-isa sa lamesa si Yves. Nabuhat si Aiko. Ganda mo? Sabi ni Yves sa batang babae. Buti ka pa. Kahit kamukha mo ang daddy mo, hindi nakakainis ang itsura. Tinuturuan mo ng masama ang bata, sabi ni Angelo at naupo sa tabi niya. Bakit ba inis na inis ka sa mukha ko? Inaano ba kita? Naiinis lang ako. Paki mo ba? Inirapan ni Yves ang lalaki. Natawa si Angelo. Tignan mo, wala naman akong ginagawa. Galit ka na naman sa akin. Hindi ka pa naglilihi niyan, ha? Anong lihi-lihi ang naririnig ko na yan? Sumulpot ang ina ni Yves. Si Yves po kasi. Naiinis kasi kamukha ko si Jayden. Kaya po sabi ko, gumawa na lang ulit kami ng isa. Nakamukha niya. Pabirong sagot ni Angelo. Hinampas naman ni Yves ang lalaki. Ang kapal talaga ng mukha mo. Angelo, hindi porket tanggap ka namin ay biglaang the moves ka na. Sabi ng ina ni Yves. Aba, hindi mo pwedeng aanakan mo lang si Yves. Dapat panindigan mo rin. Nay, alam ko po yun. Sagot ni Angelo. Plano ko ngang ligawan itong si Yves eh. As if naman makukuha mo ko. Masungit na sabi ni Yves sa lalaki. Sus, nakuha ka nga ng isang gabi eh. Sabi ng ina ni Yves at mahina siyang binatukan. Huwag ako, Yves. Nanay, dun ka na nga lang po. Masyado mong ine-expose ang anak mo. Nakasimangot na sabi ni Yves sa ina. Kinuha ng ina ni Yves sa kanya ang anak ni Mela bago umalis. Naiwan naman sila Yves at Angelo sa table. Ano pang ginagawa mo rito? Tanong ni Yves kay Angelo. Doon ka na sa kaibigan mo. Mag-inom kayo doon. Oo na po. Tugon ni Angelo at tumayo. Napairap si Yves nang kindatan muna siya ni Angelo bago ito tuluyang umalis. Tinapos naman ni Yves ang kanyang pagkain. Para mabawasan ng mga lilinisin ay nagsimula na si Yves na linisin ang iba. Hinugasan na rin niya ang mga ginagamit sa pagluluto at mga kinainan. Sipag naman ni nanay ko. Sandaling napahinto sa paghuhugas si Yves nang may umakap sa paanan niya. Nanay, tulungan kita po. Huwag na. Araw mo ito kaya mag-enjoy ka lang. Sabi ni Yves sa anak. Kanina pa po ako nag-e-enjoy eh. Sagot ni Jayden. Nanay, tulong po kita. Punasan mo na lang yung mga hinugasan ni nanay na nasa lamesa. Sagot ni Yves sa anak. Yung mga babasagin, huwag mong galawin at baka mabasag pa. Okay po. Sagot ni Jayden at tumungtong sa isang bangko para maabot ang lamesa. Ilang sandali lamang ay natapos na ang mag-ina. Binuhat ni Yves ang anak at dinala sa kwarto nila. Magpapalitan dalawa ng damit dahil pawis sila. Tulog po tayo, sabi ni Jayden at humikab. Inaantok ako, nanay. Sige po. Nahiga ang mag-ina. Mahigpit na niyakap ni Jayden ang ina at ganon din naman ang ginawa sa kanya ni Yves. Saktong nakatulog ang dalawa ay bumukas ang pinto ng kwarto nila at iniluwal nito si Angelo. Ay,
tulog. Natawa si Angelo at binuksan ang aircon. Cute naman ang mag-ina ko, parang mabait eh. Napailing si Angelo at bumaba. Binalikan na lang niya ang mga kaibigan. Tulog ang mag-ina ko, sabi ni Angelo at sumandal sa kanyang kinauupuan. Naks, parang dati galit na galit kay Ives ah. Nakangising sabi ni Ariston sa lalaki. Don't talk to me. Masungit na sabi ni Angelo kay Ariston. Hindi ko pa rin matanggap na ikaw pa ang mas naunang nakaalam na may anak ako. Natawa si Ariston. Bad, nakiusap sa akin si Ives, kaya hindi ko matanggihan. I'm your best friend, sabi ni Angelo sa lalaki. Tinulungan kita kay Maya, but you still betrayed me. Ang OA mo, sabi ni Mark kay Angelo. Para namang hindi ka naglihim kay Ariston. Pero mas malala ang ginawa niya sa akin, sabi ni Angelo. Kahit ako si Ives, talaga namang itatago ko ang magiging anak natin, lalo at magkaaway tayo, sabi ni Arden. Move on na Angelo, bumawi ka na lang. Babawi talaga ako, nakangising sabi ni Angelo. Bala kong paamuhin si Ives. Pakiramdam ko kasi siya ang gusto kong makasamang bumuo ng pamilya. The more you hate, the more you love. Sabay-sabay na sabi ng mga kaibigan niya at natawa. Pagkatapos mag-inom ng mga kalalakihan ay napagdesisyonan na nilang magpahinga. Mahirap malasing si Angelo, nakakabuo ng bata. Sa kabilang banda naman ay nagising na ang mag-ina. Gabi na pala, sabi ni Jaden at nag-unat. Nanay, buksan na natin ang regalo ko. Okay, pagkatapos kumain, sagot ni Ives sa anak. Baba na tayo. Bumaba ang dalawa. Nauna na kaming kumain, sabi ng ina nila Ives. Uuwi na rin kami, nakapagligpit na kami ng mga kalat. Ingat po, sabi ni Ives. Humalik muna si Jaden sa mga lolo at lola niya. Pati sila Mela ay nagpaalam na rin. Ganon din ang iba pa nilang bisita. Tulog pa yata si tatay, sabi ni Jaden habang kumakain sila. Lasing eh, sagot ni Ives sa anak. Paglaki mo, iwasan mo ang alak ha. Masama sa kalusugan yun. Pero sabi ni tatay, pwede ako mag-inom, basta walang girls, sabi ni Jaden at ngumuso. Magulo po kayo ni tatay. Sa akin ka makinig, huwag kang makikinig sa tatay mo, sabi ni Ives sa anak. Puro kalokohan lang alam ng tatay mo. Hindi kaya po. Tinuturuan nga ako ni tatay na maging mabait na bata eh, sagot ni Jaden. Sige nga, anong magandang itinuro sa'yo ng tatay mo? Tanong ni Ives sa anak. Magbigay ka nga ng isa? Kapag iinom daw po ng may kasamang girl, dapat ihatid yung girl sa bahay ng maayos, sagot ni Jaden. Kapag daw po inakit ng girl, pukpukin ko raw po sa ulo. Pupukpukin ko talaga yung magaling mong ama, sabi ni Ives at napailing. Kumain ka na lang dyan. Itigil mo muna ang pagiging madaldal mo. Lah, ikaw nga po nagdadaldal sa akin eh, sagot ni Jaden sa ina. Hindi na lamang ito pinansin ni Ives at pinagpatuloy na lang ang kanyang pagkain. Sakto namang tapos na sila ay bumaba si Angelo. Lah, hindi ako hinintay, sabi nito at naupo. Ives, sakit ng ulo ko. E di tanggalin mo, sagot ni Ives at hinainan nito ng pagkain. Yan, inom pa more. Masaya lang, kaya napainom, sagot ni Angelo at nagsimulang kumain. Ilang beses ako nabulunan sa CR. Pinag-uusapan niyo siguro ako ni Jaden. Opo, agad na sagot ni Jaden. Sabi ni nanay, puro kalokohan po ang itinuturo mo sa akin at walang kabutihan. Sinabi ko po sa kanya yung kabutihang tinuro mo sa akin. Kaso, nainis lang po si nanay. Joke-joke lang naman kasi yung sinabi ko sa'yo, anak.
Sabi ni Angelo sa anak. Kapag mga ganun, huwag mo sinasabi kay nanay mo at baka malintikan tayo pareho dyan. Itatanong po si nanay Sagot ni Jayden at ngumuso. Hindi na pinansin ni Ives ang kanyang mag-ama. Pagkatapos hugasan ni Ives ang mga hugasin, ay nagtungo siya sa sala at iniwan ang kanyang mag-ama. Angelo, may tumatawag sa'yo! Sigaw ni Ives nang tumunog ang cellphone ni Angelo. Pakisagot na lang! Sagot ni Angelo sa kanya. Sinagot naman ni Ives ang tawag. Hello? Who's this? Bakit nasa iyong cellphone ni Angelo? Mataray na tanong sa kanya na nasa kabilang linya. Nasa akin ang cellphone niya kasi wala sa kanya. Pamimiloso po dito ni Ives. Anong kailangan mo sa kanya? Excuse me? Ex lang naman niya ako at business partner. Sagot nito. Ex ka lang pala Tugon ni Ives dito. Ako lang naman ang nililigawan niya at ina ng anak niya ngayon. Tsaka mo na ako tarayan kapag naagaw mo siya sa akin. Pinatay ni Ives ang tawag. Ang ayaw niya sa lahat ay yung tinatarayan siya kapag maayos siyang kumakausap. Well, ganun din naman si Ives pero si Angelo lang ang ginaganon niya dahil nakakainis naman talaga ang lalaki para sa kanya. Kumusta ang pag-aayos mo ng papel para sa school na lilipatan niyo ni Jayden? Tanong ni Angelo kay Ives. Ayos lang. Sagot ni Ives at naupo sa swivel chair ni Angelo. Sa opisina agad ni Angelo dumiretso ang mag-ina pagkatapos nilang mag-ayos ng papel. I-massage mo nga ako. Nangawit balikat ko dahil sinumpong ang anak mo kanina, kaya magdamag kong buhat. Sabi ni Ives sa lalaki. Agad namang lumapit sa kanya si Angelo at pumwesto sa kanyang likuran. Pakiramdam ni Ives ay gumaan ang kanyang pakiramdam na i-massage ni Angelo ang kanyang balikat pababa sa likuran at sa braso niya. Nasa ganon silang posisyon nang bumukas ang pinto ng office ni Angelo at iniluwal ang isang mistisang babaeng may galit sa muka. You blocked my number, Angelo! Agad na singhal nito. Ngunit natigilan nang makita si Ives. Who are you? Ikaw, sino ka? Balik na tanong dito ni Ives. Pamilyar yung boses mo. Ikaw yung kausap ko sa phone ni Angelo, di ba? Ako pala ang nag-block ng number mo sa cellphone ni Angelo dahil nakakairita ka. Sino siya, Angelo? Bakit mo siya hinahayaang ganituhin ako? Inis na tanong ng babae. Si Commander Ives. Sagot ni Angelo at natawa. Si Ives na ang nagdesisyon na i-block ka, kaya wala na ako magagawa doon. Anong walang magagawa? How dare you do this to me, Angelo? Akala ko ba meron tayo ulit? Kitang-kita sa mukha ng babae ang mas matinding galit. Lah, business partner lang tayo. Hindi porket tinanggap ko ang partnership mo sa company, ay may tayo na. Hindi ko kasalanan kung na-misinterpret mo ang partnership natin. Sagot ni Angelo dito. At saka, niloko mo ako, di ba? 2 pagkakataon ang ibinigay ko sa'yo. Ayoko nang tumatlo dahil ang tanga ko na kapag nagkataon. At isa pa, may pamilya na ako. Kaya wala ka ng pag-asa sa akin. Hangin? Bulong ni Ives. Anong meron? Tanong ng kakapasok lang na si Jayden na kumakain ng ice cream. Uy, chicks! Tampalin kaya kita. Banta ni Ives sa anak. Chicks ka dyan. Wala ka pang 5 taong gulang. Pagbabayaran mo to, Angelo. Galit na sabi ng babae. May utang po sa'yo si tatay? Inosenteng tanong ni Jayden sa babae. Magkano po? Inis na umalis lang ang babae at padabog na sinarado ang pinto. Ay, bastos! Sabi ni Jayden at lumapit sa kanyang mga magulang. Tatay, ang yaman-yaman mo na tapos nangungutang ka pa po? Wala akong utang. Sagot ni Angelo at binuhat ang kanyang anak. San ka galing?
Binilhan ako ni Ating na nasa labas ng office mo ng ice cream po. Sagot ng batang lalaki. Nagugutom ako, sabi ni Ives. Angelo, order ka nga ng makakain natin. Ginutom ako sa kabaliwan ng ex mong hilaw. Natawa si Angelo. Bibili na lang kami ni Jaden. Nasa katapat lang naman ito ang McDo, kaya hindi na ako magpapadeliver. Doon na lang tayo kumain, sabi ni Ives at tumayo. Binilin muna ni Angelo ang company sa sekretary niya bago sila tuluyang bumaba para kumain. Nang makapasok sa loob ng McDo ay naupo na sila ni Ives. Si Angelo naman ang nag-order. Ilang minuto lang ay naupo na si Jaden, dala ang number nila. Naghintay sila saglit bago dumating ang order nila. Thank you sa pakain, tatay. Nakangiting sabi ni Jaden sa ama. Salamat, sabi naman ni Ives. Dagdag pogi points ka na sa akin. Yun ang gusto ko. Masayang sabi ni Angelo at nagsimula na ring kumain. Uuwi pala ang parents ko bukas. Gusto ko kayong ipakilala sa kanila. Parents mo? Tumango si Angelo. Teka naman, pinapakaba mo naman ako masyado. Natawa si Angelo. Don't worry, mababait sila. Kaso kamukha ko si Daddy. Kaya baka madagdagan ang inis mo dahil 3 Angelo ang makikita mo bukas. Bakit naman ang lalakas ng dugo ninyong mga lalaki? Hindi na kayo naawa sa mga babaeng nagdadala ng bata? Nakasimangot na sabi ni Ives. Tagagawa na nga lang kayo, tapos kayo pa rin ang nagiging kamuka. Wala tayong magagawa doon. Natatawang sabi ni Angelo. Malakas talaga ang mga dugo ng mga gwapo. Malalakas ka mo ang dugo ng mga mahahangin. Nakangiwing sabi ni Ives. Pagkatapos nilang kumain ay bumalik na sila sa office. Nagpa-take out pa si Jaden dahil ibibigay niya raw yun sa sekretary ni Angelo. Thank you. Nakangiting sabi ng sekretary ni Angelo kay Jaden. Thank you rin po, sagot ni Jaden. Mukhang lumalantod ka na, sabi ni Ives sa anak nang makapasok sila sa loob ng office ni Angelo. Nagpapalakas lang po sa magiging mother-in-law ko, sagot ni Jaden at humagikhik. Nakita ko po yung picture ng anak ni ate. Ang ganda po, tapos ang cute. Napangiwi si Ives. Yan na nga bang sinasabi ko eh. Puro kalokohan talaga ang itinuturo sa'yo ng tatay mo. Teka, wala akong kinalaman dyan ah, sabi ni Angelo at ngumuso. Crush lang naman ang sinasabi ni Jaden, kaya pagbigyan na natin. Mag-ama talaga kayo, nasabi na lamang ni Ives at naupo sa couch. Ano-anong mga favorite ng parents mo? Ipagluluto ko sila para naman pumasa ako sa standard nila at hindi nakakahiya. Pumasa sa standard nila? Ibig sabihin ba nito, ayos lang sa'yo magkatuluyan tayo? Pigil ang ngiting tanong ni Angelo sa babae. No choice eh, sagot ni Ives. Wala rin namang masama kung susubukan natin. Kapag hindi nag-work, edi hindi. Mag-work yun. Tiwala ka lang, sabi ni Angelo at malawak na ngumiti. Ibig sabihin ba nun, tayo na? Parang ganun na nga, sagot ni Ives. Pero liligawan mo pa rin ako. Hindi pwede sa akin yung paisi-isi lang. Aba, tatamaan ka talaga sa akin ng malala. Noted, sabi ni Angelo at humagikhik. Narinig mo yon, Jaden? Kami na ni mama mo. Ibig sabihin ay magpapakasal na kami. Wow! Congratulations po! Masayang sabi ni Jaden at ngumiti. Ibig sabihin, may kapatid na ako kapag kinasal po kayo? Sabi kasi ni Lola, kapag daw po kinasal ang isang tao, ay magkakaroon daw po ng kapatid yung anak nila. Ako lang yata ang matino sa pamilyang to, sabi ni Ives at napahinga na lang ng malalim. Soon, itatakwil ko na kayo.
Ikaw rin, mawawalan po ng mga gwapo sa pamilya kapag itinakwil nyo kami. Sabi ni Jaden at humawak-hawak pa sa kanyang muka. Jaden, tigilan mo ako at baka makagat ko ang braso mo. Sabi ni Yves sa anak. Namewang sa harap niya si Jaden. Ano po? Nagagalit ka na naman po? Ang hirap talaga magpalaki ng matandang masungit. Ikaw! Akmang aabutin ito ni Yves, kaya lang tumakbo si Jaden papalapit sa ama niya. Tatay! Tumatawang sabi ni Jaden at yumakap sa kanyang ama. Galit na galit si Maring Yves. Huwag mo nang asarin. Natatawang sabi ni Angelo. Idadamay mo na naman ako sa galit ng nanay mo eh. Gwapo naman po tayo pareho, kaya damay-damay na to. Sabi ni Jaden. Hindi na pinansin ni Yves ang kanyang mag-ama at nahiga na lang sa couch. Ilang saglit lang ay nilamon na siya ng antok. Nang magising si Yves ay madilim na sa labas. Nanay, uwi na po tayo. Sabi ni Jaden at lumapit sa kanya. Sarap tulog ah. Napagod ako sa pang-aasar mo. Sagot ni Yves sa anak. Let's go. Aya ni Angelo sa kanila. Nag-unat-unat si Yves bago tumayo. Umalis sila ng opisina at dumiretso sa parking. Agad nag-drive si Angelo nang makasakay sila. Drive-thru na lang? Tanong ni Angelo sa kanyang mag-ina. Sige. Tulalang sagot ni Yves. Kapag nagluto pa ako, matagal pa yun maluluto. Muni-muni ka muna dyan. Natatawang sabi ni Angelo at kinurot ang ilong nito. Dumaan muna nga sila sa drive-thru bago sila dumiretso pa uwi. Nang makauwi sila ay si Angelo na ang nag-ayos ng pagkain nila dahil nagmumuni-muni pa rin si Yves. Sa sala na sila kumain dahil nag-aya agad manood si Jaden. Hey, mamaya ka na magmuni-muni, sabi ni Angelo kay Yves. Uubusan ka ni Jaden, sige ka. Ganyan talaga si nanay po. Sabi ni Jaden. Sobrang tagal magmuni-muni. Ang sarap matulog, sabi ni Yves at nag-unat. Subuan mo na lang ako, Angelo. Nanlalanta pa rin ako eh. Napahagik-hik si Angelo. Yan ang gusto ko. Pagbibigyan na rin kita dahil minsan ka lang naman maglambing. Sinubuan ni Angelo si Yves. Tinatanggap lang naman ni Yves ang pagsubo sa kanya ng lalaki. Tatay, ako rin po subuan mo. Sabi ni Jaden sa ama. Nagsiselos na ako. Natatawa si Angelo. Masusunod po. Sinubuan ni Angelo ang kanyang mag-ina at masaya naman si Angelo dahil ginagawa niya yon. Pagkatapos nilang kumain ay si Angelo na rin ang nagligpit. Akyat na tayo, sabi ni Angelo sa mga ito. Itutuloy ko ang tulog ko, sagot ni Yves. Ikaw nang bahala kay Jaden ha? Gusto ko talaga ng mahaba-habang tulog. Sige po, sagot ni Angelo. Good night, hindi ka namin guguluhin ni Jaden dahil mukhang pagod ka. Salamat. Nakangiting sabi ni Yves at hinalikan sa labi si Angelo bago tuluyang umakyat. Napakurap-kurap naman si Angelo at napahawak sa kanyang labi. Ilang saglit lamang ay tumili ito na ikinagulat ni Jaden. Tatay, napano ka po? Gulat na tanong ni Jaden sa ama. Masaya lang si tatay mo. Tumatawang sagot ni Angelo at binuhat ang kanyang anak. Napangiwi na lamang si Jaden at napakamot sa kanyang ulo. Mukhang nababaliw na ang ama niya. Jaden, huwag kang malikot. Saway ni Yves sa anak. Kapag talaga nawala ka dito sa grocery store, iiwan ka na lang namin ng tatay mo at hindi ka nahahanapin. Sorry po. Nakangusong sabi ni Jaden. Dito ka na lang sa cart. Binuhat ni Angelo ang anak at inilagay sa cart. Seryoso si nanay mo ngayon, kaya bawal tayo magpasaway. Majojombag tayo niyan. Okay po. Sagot ni Jaden at ngumiti. Pagkatapos nilang mamili ay umuwi na sila. Agad namang nagluto si Yves.
Nagpakabisi siya sa kusina dahil seryoso talaga siya sa pagluluto ngayon. Lulutuan lang naman ni Yves ang kanyang magiging biyanan kaya dapat ay seryoso siya. Nanay, gusto niyo pong tumulong kami ni tatay? Tanong ni Jayden sa ina. Okay lang ako. Sagot ni Yves sa anak. Maglaro muna kayo ni tatay mo. Tumango si Jayden. Kumuha muna ito ng Chucky sa ref bago pumunta sa sala kung nasaan ang ama niya. Tatay, ayaw ni nanay na tumulong po tayo. Maglaro na lang daw po tayo. Sabi ni Jayden sa ama. Seryoso nga si nanay mo. Natatawang sabi ni Angelo. Turuan na lang muna kita magbike. Okay po. Nakangiting sabi ni Jayden. Lalabas na sana sila, kaya lang natigilan sila nang marinig ang sigaw ni Yves. Nagmamadali namang tumakbo sa kusina si Angelo. Anong nangyari? Tarantang tanong ni Angelo. Nakita ni Angelo na namumula ang kamay ni Yves. Basang-basa ang sahig at pagtingin niya sa binti ni Yves ay namumula rin ito. Nabitawan ko yung kasirolang may lamang tubig na mainit. Sabi nito. Dinala ni Angelo sa CR si Yves at hinugasan ng kamay at binti nitong may paso. Masyado ka kasing natataranta eh. Sa lubong ang kilay, nasabi ni Angelo. Paano kung sa buong katawan mo tumapon yung tubig na mainit? Gusto ko lang naman kasing magustuhan ng parents mo ang luto ko. Naiiyak na sabi ni Yves. Yves, magugustuhan nila ang luto mo, okay? Hindi mo kailangang mataranta. Mahinahong sabi ni Angelo at niyakap ito. Huwag mo i-pressure ang sarili mo. Gusto ka ng parents ko kahit hindi mo sila lutuan. Sorry. Mahinang sabi ni Yves. Humiwalay sa yakap si Angelo at pinunasan ng mukha ni Yves. Hindi mo kailangang mag-sorry. Pupunta muna tayo sa hospital para magamot ang paso mo, okay? Delikado kapag lumalayan. Tumango si Yves. Pinatay muna ni Angelo ang mga kalan bago sila umalis at magtungo sa hospital. Okay ka na po? Tanong ni Jayden sa ina. Hindi na po masakit ang sugat mo? Okay lang si nanay. Sagot ni Yves. Sorry kung pinag-alala kita. Huwag mo uulitin ha? Sabi ni Angelo sa kasintahan. Ako na muna magluluto para kay mami. Gusto kong tumulong, sabi ni Yves sa lalaki. Hindi pwede, sagot ni Angelo. Nakabenda yung kamay mo at binti mo. Kasasabi lang ng doktor na kailangan mo rin ng pahinga. Kaya makinig ka muna sa akin. Okay, sagot lang ni Yves dahil wala na siyang magagawa. Hinintay muna nila ang gamot na nireseta ng doktor bago sila umuwi. Agad nagsimulang magluto si Angelo, samantalang ang mag-ina naman ay nanonood lang sa kanya. Gusto ko talagang tumulong, sabi ni Yves at sumimangot. Kasalanan talaga to ng tubig na mainit eh. Yeah, sagot lang ni Angelo. Pagkatapos magluto ni Angelo ay naghain na sila. Buti na lang at hindi na binawalan ni Angelo si Yves sa paghahain. Saktong matapos sila ay lumitaw ang isang babae at lalaking may katandaan. Napaayos si Yves nang mapagtantong ito na ang mga magulang ni Angelo. Ma'am, Dad, nilapitan ito ni Angelo at binasuhan. Welcome back. Ang gwapo kong anak, sabi ng ginang at kinurot sa pisngi si Angelo. Buti na lang at mukha mo na ang nakita ko. Nakakainis at nakakasawa kasi ang pagmumukha ng daddy mo. Han, magkamukha lang kami ni Angelo. Natatawang sabi ng ama ni Angelo. Yang version ko lang ang anak natin. Magkaiba pa rin kayo. Gurang ka na, pero yung anak mo hindi pa. Sagot ng ginang at tumingin sa likuran ni Angelo. Sila na ba ang mag-ina mo? Yes, sagot ni Angelo at nilapitan ang kanyang mag-ina. Mom, Dad, this is my family. Hello po. Nahihiyang bati ni Yves at nagmano sa mga ito.
Ako po si Ives. Ako naman po si Jaden. Pakilala ng batang lalaki at ngumiti ng malawak. Anak ng teteng, bakit naman iisa ang mukha ng mga lalaki sa pamilyang to? Napahinga ng malalim ang ginang. Kasalanan mo to, Arthur. Ang lakas ng dugo mo. Gwapo lang, sagot ng ama ni Angelo at natawa. Kumain na muna tayo, sabi ni Angelo. Masarap ang mga luto ko ngayon. Naupo sila at nagsimulang kumain. Pasensya na po at hindi ako nakapagluto, sabi ni Ives. May nangyari po kasing aksidente. Masyadong na-pressure, kaya po natapunan ng mainit na tubig sa kamay at binti, sabi ni Angelo. Iha, it's okay, sagot ng ginang. Mas mahalaga ang kalusugan mo, okay? At saka, huwag kang mapipressure sa amin. Support ko kayo ni Angelo. Hindi naman ako yung kagaya ng ibang biyena na bruha sa manugang nila. Kalmahan mo. Salamat po, naiiyak na sabi ni Ives. I told you, sabi ni Angelo at kumindat kay Ives. Pagkatapos kumain ay si Angelo na ang naghugas at nagligpit. Ayaw talaga nitong pakilusin si Ives. Katamad kapag walang ginagawa, sabi ni Ives at tinitigan ang lalaking naguhugas ng mga plato. Titigan mo na lang ako, sagot ni Angelo at natawa. Si Jaden, nasa mami at daddy mo. Ginagawa nilang manika ang anak mo, sagot ni Ives. Maya-maya lamang ay natapos na si Angelo. Naupo si Angelo sa kaharap na upuan ni Ives at hinawakan ng kamay ng babaeng nakabenda. Masakit pa ba? Tanong ni Angelo sa babae. Ayos na ako, sagot ni Ives. Thank you sa pag-aalaga. It's my duty, tugon ni Angelo at hinalikan ng kamay niya. Tara sa sala. Baka mamaya hikain pa si Jaden. Tumayo ang dalawa at nagtungo sa sala. Natagpuan nilang anak na tuwang-tuwa habang nakikipaglaro sa kanyang mga lolo at lola. Ma'am, Dad, huwag niyo sobrahan ng pagpapasaya dyan at baka hikain, sabi ni Angelo sa mga magulang. May gamot naman po ko kaya carry lang, sabi ni Jaden at yumakap sa kanyang lola. Lola, malapit na ikasal sila nanay at tatay po. Advance ka masyado, sabi ni Ives sa anak at naupo sa tabi ni Angelo. Totoo naman po nakangusong sabi ni Jaden. Sa akin po kayo maniwala, totoo po yun. Mukhang gustong-gusto talaga ng anak niyong ikasal na kayo, sabi ng ama ni Angelo. Ang gwapo naman ng apo ko. Siguro kung babae ang kasunod yung anak, maganda ang kalalabasan. Baka kamukha na naman po ni Angelo ang next na anak namin, sabi ni Ives. Nakakasawa na po sa paningin. Mukhang nag-umpisa rin sa The More You Hate, The More You Love ang story nyo sabi ng ina ni Angelo at natawa. Don't worry, ganyan din kami ng asawa ko. Inis na inis talaga ako sa mukha ng ama ni Angelo. Hindi ko rin alam kung bakit. Yun pala, in love lang ako sa kanya. Ibig sabihin, in love po sa akin si Ives? Napahagik-hik si Angelo. Sabi ko na nga ba at siya ang unang na in love Hindi na ako magtataka dahil pogi ako. Tama, sang-ayon ng ama ni Angelo at ni Jaden. Napapaligiran tayo ng mga baliw, sabi ng ginang at napailing. Sa akin isa, sa'yo na dalawa. Buti nakakaya mo yung dalawa. No choice po Pagbibiro ni Ives at natawa. Ganun po? Sige po, ganyanan na lang. Madamang sabi ni Jaden at nagpunas ng peking luha. Salamat na lang po sa lahat, Nanay Ives. Kinurot ni Ives ang pisngi ng anak. Manang-mana ka talaga sa tatay mo no? Siyempre po, idol ko kaya si tatay. Sagot ni Jaden at humagik-hik. Magpapahinga po muna ako sa taas. Paalam ni Ives at tumayo.
Feeling ko po ay umiepekto na po yung ininom kong gamot kanina. Sige, mabuti pa at magpahinga ka muna talaga. Ngumiti ang ina ni Angelo. Kami munang bahala sa apo naming makulit. Salamat po. Nakangiting sabi ni Ibes at umakyat sa taas. Agad inihiga ni Ibes ang katawan niya sa kama. Pumikit si Ibes, ngunit napadilat siya nang may maramdaman siyang humiga sa kanyang tabi. Sasamahan muna kita. Malambing na sabi ni Angelo at ikinulong si Ibes sa bisig nito. Susulitin ko hanggat malambing ka. Tamang desisyon. Tugon ni Ibes at niyakap ito pabalik. Naramdaman ni Ibes ang paghalik ni Angelo sa kanyang noo bago siya tuluyang lamunin ng antok. Bye-bye po, tatay! Paalam ni Jayden sa ama at kumaway dito. Ingat ka sa pagpasok sa office mo, sabi ni Ibes sa lalaki. May mga mata ako sa office mo, kaya wag mo susubukang lumandi. Ingat din kayo, sagot ni Angelo sa kanila. Nang makaalis ang sasakyan ni Angelo, ay naglakad na ang mag-ina papasok ng school. Kinder na si Jayden at si Ibes ang magiging teacher niya. First day of work din ni Ibes, kaya naman ganado rin siya. Mamang tawag mo sa akin hindi nanay. Bilin ni Ibes sa anak. Teacher mo ako sa school at hindi nanay, kaya umayos ka. Okay po, sagot ni Jayden. Nang makapasok sila sa classroom ay agad na upo si Jayden. Pumwesto naman si Ibes sa harapan. Good morning class. Masigla niyang bati sa kanyang mga estudyante. Good morning po, teacher. Bati ng lahat. Ako si Teacher Ibes nyo. Sana ay maging maganda at masaya ang pagsasama natin. Nakangiting sabi ni Ibes sa kanyang mga estudyante. Dahil bago tayo ngayong magkakakilala, isa-isa kayo magpapakilala sa akin, okay? Opo! Sagot ng kanyang mga students. Isa-isang nagpakilala ang mga estudyante ni Ibes at ang panghuli ay si Jayden. Hello! Ako si Jayden Abraham Quinos Perez. 4 years old po ako. Nanay ko si teacher natin. Nakangiting pakilala nito. Gwapo akong parang si tatay ko. Yun lang. Mukhang tinuruan ito ng tatay niya kung anong sasabihin niya sa pagpapakilala. Teacher, crush ko po si Jayden. Sabi ng isang student niyang babae. Sorry, may crush na ako. Sagot ni Jayden. Crush ko yung anak ng sekretary ni tatay. Okay, let's proceed to our topic. Pag-iiba ni Ibes sa usapan. Nagsimula na sa pagtuturo si Ibes at nag-e-enjoy siya dahil active ang kanyang mga students. Hindi naman nagpapatalo si Jayden at sumasagot din. Ano ang hugis ng apa? Tanong ni Ibes. Okay, Jayden. Square! Sagot nito. Mali, sabi ni Ibes. Ang hugis ng apa ay triangle. Sa Tagalog ay tatsulok. Okay lang po. Lahat naman ng tao nagkakamali. Sabi ni Jayden at ngumiti. Nang mag-break time ay agad lumapit si Jayden sa ina para kuhanin ang kanyang baon. Nanay, luto ito ni tatay? Tanong ni Jayden sa ina habang kumakain ng kanin na may ulam. Wala naman tayong klase, kaya okay lang pong tawagin kitang nanay. Pala-desisyon po ako eh. Sanay na ako anak, sabi ni Ibes sa anak. Nang matapos ang break time ay nagsimula na ulit ang klase. Kanina ka pa? Tanong ni Ibes kay Angelo nang makalabas sila ni Jayden ng classroom. Ngayon lang din. Sagot ni Angelo at kinuha ang gamit ng kanyang mag-ina. Gusto niyong magmerienda? Milk tea! Sabi ni Jayden at nagtaas pa ng kamay. Tatay, marami akong stars. Magaling kasi ako eh. Yung iba dyan, tinatak niya lang sa sarili niya. Sabi ni Ibes. Nakita kita, Jayden, ha? Isa lang naman yun.
Sagot ni Jaden at ngumuso. Sumakay na sila sa sasakyan. Nag-drive naman agad si Angelo patungo sa milk tea shop nila Mark. "What's up?" Bati sa kanila ni Mark nang makapasok sila sa milk tea shop. "Libre mo na kami, Ninong," sabi ni Jaden at nagmano sa lalaki. "Oo na, kuripot kasi ang tatay mo," sagot ni Mark. "Upo na kayo, ako nang bahala sa orders ninyo." Naupo naman ang tatlo sa isang upuan. Sandali pa silang naghintay bago dumating ang order nilang libre na ni Mark. "Daddy!" Napalingon silang lahat sa batang babaeng sumigaw. May isang batang babaeng tumakbo papalapit kay Mark. Kasunod naman ito ang sekretary ni Angelo. "Hindi ko ba nasabi? Mag-asawa si Mark at si Dara," sabi ni Angelo. "Hala, siya yung crush ko," sabi ni Jaden at nagtago sa likod ng kanyang ama. "Kumusta ang school ng anak ko?" tanong ni Mark at binuhat ang anak. "Ito pala ang anak ko, si Marcia." "Hindi ko alam na may anak ka na pala," sabi ni Yves kay Mark. "Surprise!" sagot lang ni Mark at inakbayan si Dara. "Asawa ko pala." "Napilit lang ako magpakasal," pagbibiro ni Dara kaya napasimangot si Mark. "Nasaan si Jaden? Sabi niya, crush niya ang anak ko." "Ayun, naging torpe." Ninuso ni Yves ang anak na nakasiksik sa kanyang ama. "Jaden, di ba sabi mo gusto mo makilala si Marcia?" Natawa si Dara. "Huwag kang mahiya sa anak ko." Lumitaw naman si Jaden at nilingon si Marcia. "Hello? Ang pogi mo?" Nakangiting sabi ni Marcia at tinabihan siya sa pag-upo. "Sabi ni Mami, crush mo raw ako. Okay lang naman sa akin yun." "Talaga?" Masayang tanong ni Jaden sa batang babae. "Thank you." "Mukhang naaamoy ko na ang future ng mga anak natin," natatawang sabi ni Dara. "Sa bagay, hindi nalugi ang anak ko sa anak mo." Ang kaninang nahihiyang si Jaden, ngayon ay nawala na ang hiya. Talagang inaya pa nito si Marcia na humiwalay sila ng table para daw makapag-usap sila ng maayos. "Binata na ang anak mo," sabi ni Yves kay Angelo. "Crush lang naman yun," sagot ni Angelo at umakbay sa kanya. "So, kamusta ang pagtuturo kanina? Pasaway ba si Jaden kanina?" "Masaya ang naging first day ko," sagot ni Yves. "Ang bibo ng anak mo. Talagang naghatak agad ng mga kalaro. Mahilig din sumagot sa mga tanong." "Good boy talaga yon, kasi binilinan ko kanina," sabi ni Angelo at proud ng ngumiti. "Ano, dagdag pogi points din ba ako?" "Siguro," sagot lang ni Yves at nagkibit balikat. Saglit pa silang nagstay doon sa milk tea shop ni na Mark bago sila umalis. "Tatay, kailan tayo babalik kila Marcia?" tanong ni Jaden at sumilip sa mga magulang niyang nasa harapan. "Gusto kong kalaro ulit si Marcia." "Sus, kanina pa bebe ka, tapos ngayon naman gustong-gusto mo ng kasama," sabi ni Yves sa anak. "Gusto mo ba doon na kita patirahin kila Marcia?" "Kung may opportunity lang po ako, go agad," sagot ni Jaden at humagikhik. Nang makarating sa bahay, ay agad silang dumiretso sa mga kwarto nila para magpalit ng damit. "Busy ako ngayon, wala munang manggugulo," sabi ni Yves sa mag-ama niya at inayos sa mga gamit sa lamesa sa sala. "Angelo, libangin mo muna yung anak mo at gagawa ko ng lesson nila para bukas. Mamamalengke lang muna kami," sabi ni Angelo at binuhat si Jaden. "I love you." "Ingat kayo," tugon ni Yves. "Mahal ko kayong dalawa." Umalis ang mag-ama. Si Yves naman ay nagsimulang gumawa ng mga lessons para bukas. Tumango lang si Yves at nangalkal ng makakain sa ref. Kumuha siya ng cookies at inumin bago maupo sa island counter. "Ang gwapo mo pala," nakangiting sabi ni Yves kay Angelo.
Huwag namang ganyan. Pinakikilig mo naman ako. Sabi ni Angelo at humagikhik. May ibibigay pala ako. Lumapit si Angelo kay Yves at hinawakan ang kamay nito. Napangiti si Yves nang suotan ni Angelo ng singsing ang kanyang daliri. Wala man lang propose na may emote? Natatawang tanong ni Yves sa lalaki. Mahal kita. Sagot lang ni Angelo. Hindi ko lang patutunayan sa salita ang pagmamahal ko. Sasamahan ko rin ng gawa. Iaalay ko sa inyo ni Jada ng buhay ko. Ibibigay ko ang mga kailangan nyo at hinding-hindi ko kayo pababayaan. Salamat at tinanggap mo ang nag-iisang malditang babae sa buhay mo. Sabi ni Yves sa lalaki. Salamat dahil pinaramdam mo sa amin ni Jaden na sobrang espesyal namin para sa'yo. Mahal na mahal kita, Angelo. Hindi lang talaga halata. Ngumiti si Angelo at hinalikan sa labi ang babae. Nasa ganoon silang eksena na sumulpot si Jaden. Ay, okay lang po. Sanay naman akong mag-isa. Madramang sabi ni Jaden. Natawa si Angelo at binuhat ang anak. Mahal ka namin ni nanay mo. Mahal ko rin po kayo. So much. Nakangiting sagot ni Jaden at parehong hinalikan ang kanyang mga magulang. Mga anak talaga kayo ng tatay nyo! Singhal ni Yves sa dalawang anak. Abat, talaga namang inuubos niyo ang pasensya ko. Sorry na po. Nakangusong sabi ni Ivory, ang bunsong anak nila Angelo at Yves. Bakit mainit na naman ang ulo ng asawa ko? Tanong ng kakapasok lang na si Angelo. May ginawa na naman ba ang dalawa? Nilagyan lang naman nila ng Clorox yung mga dekolor. Sagot ni Yves at napahimas sa kanyang ulo. Kamukha ko nga ang bunso natin. Ugali mo naman na nakuha. Natawa si Angelo at hinimas ang likod ng asawa. Kalma lang, mahal. Sorry na po. Sabi ni Jaden at yumakap sa ina. Hindi na po mauulit. Aba, talagang huwag niyong uulitin at baka hindi ko kayo matansya. Sagot ni Yves. 4 na taon na ang nakalipas magmula nang maikasal sila Angelo at Yves. Binayayaan agad sila ng bunsong babae na nagngangalang Ivory. Masaya na si Yves dahil kamukha niya ang pangalawang anak. Ngunit ang ugali naman nito ay namana nito kay Angelo kaya palagi na lang siyang stress. Kids, wag niyo naman lagi inaaway ang nanay niyo, sabi ni Angelo sa mga anak. Jaden, di ba nag-promise ka sa akin na tutulungan mo si nanay mo? Bakit lagi mo na lang iniinis? Sorry na po. Nakangusong sabi ni Jaden. Hindi na po mauulit. Mga anak, ayos lang naman magpasaway, pero wag lagi ha. Napahinga ng malalim si Yves. Lalo ka na, Ivory. Humagikhik lang si Ivory at lumambitin sa binti ng kanyang ama. Mabuti pa kumain na muna tayo, sabi ni Angelo. Mamaya na natin pag-usapan ng parusa ng 2 bata. Nagtungo sa hapagkainan ng 4 at nagsimulang kumain. Nanay, anong parusa po namin? Tanong ni Ivory sa ina. Simple lang naman. Sagot ni Yves at matamis nang ngumiti sa 2 anak. Hindi kayo gagamit ng cellphone sa loob ng 1 linggo at bawal nyo rin gamitin ang bike nyo. Nanay, magbabike po kami bukas ni Marcia. Maktol ni Jaden. Sana naisip mo yan bago mo sinakyan ang kalokohan ng kapatid mo. Sabi ni Yves sa anak. Ang parusa ay parusa. Maglakad na lang kayo ni Marcia. Tatay! Paawa ni Jaden sa ama. Nanay ninyo ang batas sa bahay. Sagot lang nito. Alam niyo kapag siya ang nagdesisyon, walang magagawa si tatay. Okay lang po. Hihiramin ko na lang yung 1 bike ni Marcia. Sabi ni Jaden. Kahit may Barbie na tatak, ayos na yun. Palong-palo sa pagsunod kay Marcia, pero sa nanay hindi sumusunod. Nakasimangot na sabi ni Yves sa anak. Sana naman sumunod ka rin sa akin, no?
Nanay, sumusunod naman po ako. Hindi ko lang po matanggihan si Ivory kasi po love ko siya. Napailing na lamang si Yves at hindi nagsalita. Alam niya kasing palaging may dahilan si Jayden sa kanya. Pagkatapos nilang kumain ay ang mga bata na ang nagpresentang maghuhugas. Mukhang nang uuto ang mga ito para mabawasan ang parusa nila. Isipin mo na lang ako para hindi ka ma-stress, sabi ni Angelo sa asawa at minasahe ang balikat nito. Kalmahan mo, Yves. Ikaw kasi, kung hindi itsura ang ipapamana mo, ugali naman. Napasimangot si Yves. Nasaan ang katarungan dun? Fair lang naman kaya tayo. Pinamanahan mo ng itsura si Ivory. Tapos pinamana mo naman kay Jayden ang pagiging masumpungin mo. Sabi ni Angelo sa asawa. Alam mo naman kahit ganun ng mga bata, mahal tayo nun. Subukan lang nilang hindi ako mahalin at itatakwil ko sila. Sabi ni Yves na ikinatawa ni Angelo. Nanay, palagi ka po naming mamahalin. Sumulpot si Jayden. Kasunod si Ivory. Ikaw palagi ang babaeng number 1 sa puso namin. Sus, nung uto pa. Sabi ni Yves, hindi mababawasan ang parusa ninyo. Kahit ano pang pagpapakyut ang gawin ninyo. Nanay, tanggap na po namin yung parusa. Sabi ni Ivory. Bawal mag-cellphone, pero pwedeng mag-computer. Ay nako, kahit ang kukulit ninyo, mahal na mahal ko kayo. Sabi ni Yves at hinalikan sa pisngi ang mga anak. Mag-aral kayong mabuti ha, at bawasan ng kakulitan. Opo, sagot ng dalawang bata at niyakap siya. Babawasan ko na rin ang kakulitan ko. Pakikisali ni Angelo at niyakap ang kanyang mag-iina. Palagi ko kayong mahal at palaging gagawin ni tatay ang best niya para mabigay ang mga bagay na gusto ninyo. Kalusugan at kaingatan sa pamilya na lamang ang tanging maghihiling ng mag-asawang Angelo at Yves. Wakas. At kung nagustuhan niyo ang aming kwento, kindly leave a like, comment, share and subscribe for more wonderful stories. Paalam!